natin dito sa balita na napakinggan natin kanina, yun nga, yung nasaktan si BOC Commissioner Nepomuceno dito sa naging report ng US State na isa nga ang BOC sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno dito sa ating bansa. Prof, komento nyo dito na naglabas ng ulat ang US State at na-flag nga ang Bureau of Customs. Well, Jason, ang Bureau of Customs naman has consistently been an issue. Siguro tama rin naman yung sinabi niya na hindi siya yung head nung period na nagkaroon ng pag-aaral ang State Department at na judge nila na one of the corrupt or the main corrupt agency in the country. Kailangan lang natin siguro tingnan in terms of yung reform na ini-institute ni Commissioner Nepomuceno, kasi hindi naman made public kung ano yung mga reforms na yan. So it's one thing to say na hindi ako yan, it's another thing to say na ito yung mga ginagawa namin. Ang siguro mahalaga dun sa sinabi niya, napaka-importante ng custom sa revenue. Usually meron silang target na kailangan makamit siya at saka si BIR para dun sa paglikom ng mga revenue para sa pamahalaan. So ang kailangan lang sigurong maklarado dyan, from the time na siya ay umupo hanggang ngayon, ano na yung mga reforma na nagawa. Yung pagpa-fire ng tao, kalimitan, kasama yan pag linilinis mo ang isang ahensya. Pero gawin nating klarado ano yung mga solusyon na na-introduce, kasi wala naman siyang sinasabi publicly ano yung mga ginawa. Yung computerization has been there since the time of FBR. May attempt to computerize everything. Nagkaroon rin ng attempt na magkaroon ng X-ray, no, na naging source ng anomalya rin sa purchase. So siguro tingnan natin kung saan nanggagaling yung judgment ng State Department kung bakit nasabi yun. Prof, dako naman po tayo dito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan, kung saan ay nagbigay rin ng komento si Vice President Sara Duterte, kasi sinabi nga sa isang panayam sa Malacanang, sinabi ni Pangulong Marcos na kampante siya sa isinasagawang investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects na hindi maililink sa kanya, at sabi niya wala naman dapat daw itago ang palasyo. Pero para kay Vice President Sara Duterte, parang nakakapagtataka lang na ganun ka kampante, ganito ka confident si Pangulong Marcos para sabihin na hindi maiugnay, hindi madadawit ang Office of the President. Your thoughts on this, Prof? Alam mo, yung tama naman si Vice President na magtataka ka kasi unang-una, ang ICI, creation yan ng executive branch. Creation ni Mr. Marcos, EO 94. Yung lakas, yung kapangyarihan niyan ay na-define dun sa EO 94. So, from the outset, nung EO 94 was made public, nakita na ng lahat na medyo may kahinaan in terms of yung kapangyarihan na meron siya. Pangalawa, hindi ka dapat nagsasabi na definite na hindi aabot sa iyo, kasi for the basic reason na pinirmahan mo yung Budget. pinanggalingan ng pondo, no, yung tinatawag natin budget, pinirmahan niya yung GAA eh. At kung titingnan mo consistently in the past 3 years, maanomalya. Noong 2023, nagkaroon ng tinatawag na unprogrammed appropriations. Noong 2024, 2025, nawala ang program, grabe naman ang insertions, no? Hindi natin alam na may leadership fund na tinatawag na nasa NEP pa lang may insertions na. So, paano mo masasabing hindi aabot sa iyo, no?
ikaw ang pumirma, ikaw ang nagre-release ng pondo. Kahit dun sa insertions, ang sabi nila, hindi naman na nalabas lahat yung mga for later release. Pero even as we speak today, meron siya rini-release na under dyan sa FLR. So, kung rini-release niya, alam niya yon, 'di ba? May consent siya sa lahat ng insertions na yon. May consent siya na wag muna natin itong release. May consent siya na i-release natin. So, this early, sa tingin ko, mali namang sabihin yung ganon. Kasi, hindi pa tapos. Wala nga tayo nakikitang um, kinakasuhan na politiko. Correct. O nag-umpisa na yung hearing, no, na yung sa korte. Wala tayong nakikitang politikong nakulong. So sa tingin ko, kung gaganunin niya yung proseso, talagang hindi maniniwala ang taong bayan dyan sa ginagawa ng ICI. At yun nga, Prof, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ito daw ay politika, yung iniuugnay o idinadawit ang Office of the President sa mga issue ng katiwalian, especially dito sa particularly yung sa mga maanumalyang flood control projects. Sabi niya, politically motivated. Dok, Prof, sa ngayon po ba, tama pa rin bang sabihin ni President Marcos na politically motivated ito? Na para naman kay Vice President Sara Duterte, hindi na to politika dahil wala naman siyang tinatakbuhan at hindi naman panahon ng kampanya. Oo, Jason, tama yun, no? Ang dali mong sabihin lahat na politically motivated, no? Katulad ng yung ginawa ninyo kay Vice President, politically motivated yun, di ba? If every leader will say it's politically motivated, nawawalaan yung prinsipyo ng transparency and accountability. Kasi madali mong itapon yon na, hindi politically motivated yan. Pero from the beginning, wala naman transparent sa proseso at hindi nagiging accountable. Yung SALN, di ba, itong bagong ombudsman natin, he came up with a memorandum for the release. Pero pag binasa mo yung memorandum, ang daming step by step na dadaanan bago mo makuha yon. Ang SALN before Ombudsman Martires it was made public, no? Nasa online, you can download, anyone who wants to study it can download it. Bakit hindi naging madaling maka-access ng SALN? Kasi dun sa nangyari kay Chief Justice Corona na ginamit yung SALN as a weapon, no? Alam mo itong administrasyon na ito, ang daming wine-weaponize kahit simpleng bagay wine-weaponize. So siguro kailangan nating tingnan yan sa lente ng transparency and accountability. Doc, sorry, baka makalimutan ko. Speaking of weaponization, no, dahil syempre sila ang nasa gobyerno, sila ang nasa kapangyarihan, sila ang nasa posisyon, paano ba masisiguro ng publiko ho natin, ng mamamayan ho natin na nagbubuwis, 'di ba? Tayo nagbabayad tayo ng buwis na sa pinakamataas na posisyon, sinabi nyo na, siya yung nagpipirma ng pondo, imposibleng hindi niya napag-aralan ang budget, papaano nag-come up ng ganito, pero and yet, pinirmahan pa rin niya, tapos lumutang yung ganitong issue ng malawak na katiwalian. Papaano makakasiguro ang mamayan natin na hindi mapapanagot as far as transparency and accountability is concerned, Professor? Alam mo, Paul, basic kasi yung nangyari for the past 3 years, may ganitong nangyayari sa pondo ng bayan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo alam. Kasi 3 budgets yan. Yung proseso ng transparency, nakita natin na may problema sa sistema, may problema sa procedure ng pagpapasa ng budget. Kaya nga nag-i-introduce sila ng reform. Pero kahit na in-introduce mo yung reform, at the NEP level, hindi sila nagpapakatotoo na may insertions na sa NEP pa lang. No? Yun yung tinatawag na leadership fund. So yun yung issue ng
maging transparent ka, di ba? At pag nasabing may leadership fund ba kayo, maging accountable ka. Sabihin mo, oo, hindi, yaan ay nagkaganyan dahil sa ganito. Pangalawa, 3 taon na yang paulit-ulit na sinasabi na hindi tayo pwedeng magkaroon ng unprogrammed appropriations. Dahil ang basic dyan, kung sa isang bahay, ang kita ng padre de pamilya o pati ang nanay, kung pareho sila nagtatrabaho, ay 1,000 lamang, hindi ka pwede ang gastos mo 2,000 o mahigit sa 1,000. At the micro level, sa household level, natututo tayong bumaluktot sa kumot kung kulang. Makikita mo dito sa ginagawa natin sa budget natin, ang taas-taas ng expenditure. Pero ang revenue natin, parati tayo may shortfall. So, dyan pumapasok yung sinabi ni Commissioner Nepomuceno na hindi naman tayo basta-bastang mag-aalis kasi baka mahirapan yung revenue targets ng customs. So babalik ulit tayo dun sa kung ang ginagastos mo ay mas mataas kisa sa kinikita mo. At yung ginagastos mo, ang konti na nga ng kinikita mo, nauuwi pa sa korupsyon. Kaya kailangan maging transparent. Saan mo ginagastos ang bawat piso na binabayaran ng taxes ng mga Pilipino? At dun ba sa paggastos na yun ay napupunta sa tama o napupunta sa bulsa ng iba? Yun yung proseso ng transparency. So kailangan makita ng taong bayan. Kaya yan dyan sa ICI, babalik na naman ako doon, i-public nyo. Kasi hanggat hindi nyo pinapublic yung proseso ninyo, hindi maiintindihan ng taong bayan. Hindi transparent yung proseso. So paano mo magiging accountable kung sino man yung mastermind, politiko o taga-executive na kumita ng salapi. So napakahalaga yan 2 bagay, transparency and accountability. Kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatungtong sa paaralan Kahit grade 2 hindi umabot Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop Naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan, kaya nakaisip ng ganun Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba Mamahaling eskwelahan pa talaga. yung iba nagsipasok pa sa seminaryo meron pa ba? Oo. Talaga, Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. sige po. Magtataka ka kung bakit parang nasaniban Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Pangkaraniwan yung magnanakaw dahil sa, alam mo, may kapangkaraniwang may damdamin yan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman taao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata Oo. Kung tawagin honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madi-describe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon trilyon ang pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi
makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala nga pagpagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Oho. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko, mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Mayroon sa sapi sa paa. Oo, isip mo, kaliwa, verde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas, mga opo. bata. Chinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, Sen. pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Hindi naman akin yun eh. Ay, di ba halang ang bituka? Iba Na- kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi, ako nung ako'y grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga Opo. kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando po Jr., ano yung... Oo, pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Yan. Kilala mo yun eh. Ay, opo. Ikaw naman eh. Opisan ng Red Cross po yan Hindi ba eh. Si Mary si Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sinong kasama niyo, si Ruben Rustia yata yun, di ba? O kapag ka pinagsasabihan yung mga May magnanakaw ng dialogue. kalabaw noon eh. Kalabaw pa lang ang ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Oo. Mga halang ang kaluluwa. Yan, Sabi niya. mga Doon ko halang ng kaluluwa. So na-internalize ko yung, may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi, Di ba? kasi pagka halang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti-buti Ang pa iniisip yung- mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Di ba? Oho. Well, biblically sin talagang ano yan eh. Walang Kabusugan. walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mini-make-upan, Opo. ano kaya mabuti nating gawin? Yan nga Paano pong mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oo. Ginagawa ang budget kasi, bago matapos ang taon, para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget, nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September Opo. pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kuya, katapusan ng September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin. At kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema, sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Sen, no? Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. At ang- Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Ayun pang resolusyon ng Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga
sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa mga oo. blanco. Oo. Kasi pati yung mga pumirma sin sinasabing, Meron na. meron ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oo. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Madali ho kasi yan, no? Kasi kapag ka matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. Baka sakaling may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, may low of average. May tsamba ito. May tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, kung sigurado Hindi niya nag-aral. Opo, mas opo, gusto opo. ko kanya yung filling the blanks. Yan, oo. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi, baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan, magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo, opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo. kapag ka hindi mo natapos ng Disyembre, Reenacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos yung isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may dala-dalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga Ha? blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo, opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng isang Isang taon po cheque yan. lang yan. Paano ngayon? May blanco ngayon yan. Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun na hindi naman natin na... Blanco yun eh. Oo nga po, no? Oo. Hanggang ngayon nga walang umaamin nun. Sinong O sumagot? hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema, paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan, para ito'y wag nang maulit, papaano ito susolusyonan, 300 mahigit na mambabasa sa Kamara, 24 na senador, meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mambabatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya Oo. nagkakaroon ng ganong mga adventurism. O nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan. Para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan. Pagkakakitaan. Pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Sila pala bumubuo ng NEP? Kasama sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio ganito. Okay. Yung ating ekonomiya kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget
ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online Opo. naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DENR. Yan. Opo. Merong lahat na, DND, lahat Yan, na ng lahat ng ahensya. ahensya ng gobyerno. Magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, kung siya yung naatasan, na siya yung Paano ng budget? Magbabudget ng lahat ng pondo na yun. Ang siya pangangailangan. magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa ang pangangailangan. pinakamalaking tapatalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakaalam eh. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, Opo. yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Oo, Di ba? Oo. lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Oho. Okay, budget preparation yan. So lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa Oho. at ng kanyang mamamayan. So nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM, Opo. ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay Yan, natin. yung gagastusan na yan. Oh, kaya lang nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila. Yun na yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure So, Program. yun Kung po tawagin yung- nila NEP. Opo, yun po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Oo, yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan nyo ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Oo. Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman sa saligang batas natin, the power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O oho. ba't ka kung nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Oo, halimbawa, maglagay na lang kayo ng Si Congressman Nelson Opo. Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, oho. O ngayon, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May O, ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yun. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Naku, laki. So may nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Kakalat mo ng Kasi ganyan, bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, Oho. pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, 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 whatever. Yes. Oh, maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. Ano ba naman yun? Ano yung kayong leadership? House leadership. Yan po Opo. yung mga leader. Andiyan po yung speaker. Andiyan po yung deputy speaker. Andiyan po yung majority leader. Andiyan po yung deputy majority leader. Andiyan po yung minority leader. Yan. Opo. Andiyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga appropriations committee. Yan. O Oo. magkano naman yan? Ito po. O bukod dyan, ay maglalagay po ng program. Bakit? May Ay, program iba pa. po yung program. Kanino naman yun? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang o kaya ise-certify ng treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos yan, katapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Opo. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading. Ang Tama. tawag niyan, it's GAB.
House. So House of Representatives Oo. General Appropriations Bill. Tama. House na siya. Oh. O hindi itataas ngayon sa Senado. Tama. Noong isang araw pala siya, napasa na, ha? Mukhang... Napasa na. pasado na po Nandun na sa Kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Ito pala yung ginawa ninyo, ha? Oo. Oo. Magkakaroon ganun ngayon na tinatawag na bicameral. Hindi, pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang BICAM. So, Hindi, ang sinasabi ko sa iyo, kung, Opo. kung natapos na yung pagre-revisa, Opo, oo. o di nagre-revisa ngayon, teka muna, Opo. hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, ang sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan, Oo. ganyan. So hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So hindi ngayon nagkakaintindihan. ang Senado ba, Sen, may allocable din? Halimbawa, kasi... Yun, mamaya na natin na yan. Sige, sige, Ay, sige. Ikaw naman masyado ka Sige. mga dalintado. Dito muna tayo Sige, sa... sige, sige. ano, Oh, interesado dito, ako dun eh. dito. sa House. O magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila Kaintindihan. nag-agree. Oo. So merong conflicting version. Tama, tama. Kami oo. ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo eh. 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo wala naman kayo distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw oh. anong distrito mo? national lang niya kami. Bakit? Magkano ilang bang boto mo? Ha? Yun lang. Anong distrito ka ba? Batanes. O 8,000 lang ang botante mo. Palagay mo ako, nang binoto ka lahat. ako milyon-milyon eh. Ako, Oo. ilan bang boto mo? Oo. O 15,845,000. O teka, hindi tayo nagkakaintindihan. BICAM. Ayun. Ayan. Okay. Isang halimbawa niyo dyan, Sen, halimbawa, yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. So, hindi may mayroon hindi halimbawa, magkakasundo. sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, yan sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyer sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, ano tawag doon? Kukuha ka lang ng Retainer lang, oh. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan eh. Karaniwan, 100 clients lang yan. Okay. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo. Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oo. Nandyan ang 90% na problema. Sa mo sa gusto, magkakaroon ng problema yan. Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Pagkaraniwan na, pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan, pero tayong uuwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Paano natin magagawang ilaban? Wala naman tayong lawyer. Kailangan makakuha ka man lang ako ng ganito karaming lawyers. Opo.